Good news mga ka-blessings! Para sa ating mga senior citizens, inaprubahan na ng House Committee on Senior Citizens ang isang panukalang batas na layong magbigay ng Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa bansa. Sa kasalukuyan, mga indigent senior citizen lamang ang tumatanggap ng 1,000 piso buwanang pensyon at hindi pa sakop ang mga may SSS o GSIS pensyon. Pero sa bagong panukalang ito, posibleng mabago na ang sistema. Layunin ng substitute bill na imandato ang pagbibigay ng buwanang social pension sa mga senior citizens. Hindi na limitado sa indigent lamang, kundi mas inklusibo at patas para sa lahat. Ayon sa mga mambabatas, mahalagang matulungan ng ating mga lolo at lola lalo na sa panahon ng mataas na bilihin, gastos sa gamot at pang-araw-araw na pangangailangan. Matapos ang pag-aproba ng komite, itatransmit na ang panukalang batas sa House Plenary kung saan ito ay tatalakayin at didibatehin ng mga mambabatas. Kung tuluyang maipasa, isa itong makasaysayang hakbang para sa kapakanan at dignidad ng ating mga senior citizens. My dear colleagues, our resource persons, and honored guests, good morning. In our previous session, we focused primarily on legislative matter, mindful of four priority bills that commanded our attention at the time. In deference to that priority, we do not allocate disproportionate time to other equally pressing concerns. Having duly approved our first substitute bill, the Universal Social Pension, we now turn our attention to a vital public interest, safeguarding our elders from fraudulent schemes that seek to exploit them. It is incumbent upon this House to fortify the safeguards that protect the vulnerable and to deter and dismantle schemes devised by those who seek to prey upon senior citizens, our nation's esteemed elders. With resolve and diligence, let us craft measures that will curb deceit, punish wrongdoing, and prevent recurrence of harm. We must ensure that no individual or group can manipulate the vulnerable, particularly the weak, the ill, people living below the poverty line, and other underprivileged seniors. To underscore once again, I have already manifested in our first hearing on the matter in aid of legislation, our committee shall center on the following objectives. First, to uncover the modus being used by the perpetrators of the scam. Second, to bring those responsible and liable to justice and accountability. Third, to intensify public information and awareness on these deceitful and fraudulent schemes with the ultimate view of preventing the culprit from further victimizing the elderly and other vulnerable sectors of our society. Lastly, to propose as necessary vital legislative measures that close any gaps in our existing laws and to ensure that all government agencies and instrumentalities uphold the social protections of our elderly population. In sum, may this committee serve as a steadfast instrument of law, justice, and compassionate stewardship for the senior citizens for our country. With these considerations, we shall proceed with our inquiry. Before we do, let us complete the remaining item on our legislative agenda, the approval of the committee report covering the substitute bill we approved at our previous meeting. I understand that copies of the same were sent to the members prior to this meeting. COMSEC, please read the title of the bill covered under the committee report for consideration. Numbered substitute bill. An act granting universal social pension to senior citizens, amending for the purpose Republic Act number 7432,
as amended, entitled An Act to Maximize the Contribution of Senior Citizens to Nation Building, Grant Benefits and Social Privileges and other purposes, and for other purposes. Any motion? Madam Chair, Second motion. I move to approve the committee report covering the aforementioned substitute bill. Any objection? Hearing none, the committee report covering the subject substitute bill is hereby approved. Lolo, lola, auntie, tatay, tanay. Kaibahan ng mga dito sa Pilipinas ay hindi natin tinataboy ang ating mga matatanda. Malaki ang halaga sa atin dahil sa ating kaalaman, they are the ones who have the wisdom, the experience that can guide you through life. Ganun ang respeto. Hindi ko makalimutan, sinasabi sa akin ng aking ina, yung first lady siya, na isa lang ang naging project niya na medyo palpak, yung old people's home. Dahil ang Pilipino ay hindi nga pinaparking ang mga matatanda doon sa old people's home tapos kinakalimutan na lang. Mababa na rin ang buhay ng tao ngayon dahil mas maganda na ang healthcare, mas maganda rin yung mga gamot natin, mas marunong na tayong kumain. Kaya kahit sabihin natin 60 years old ka na, 65 ka na, malakas pa rin, pwede pa. Karamihan nga ng ating mga retirees ay ayaw pang mag-retire. Dito sa Pilipinas, dahil talagang dinadangal natin ang ating mga mas matatanda, unang-una, meron tayo. Naku, nasabi ko yung tayo kasi sa totoo lang, meron na akong senior citizens card kaya alam ko lahat ito. Yung lahat ng vatable, hindi babayaran ng senior citizen. 20% din po yun. Nung ako'y tumawid ng 60, binibigay sa akin yung senior citizens card ko. Ayaw kong tanggapin dahil ayaw kong tanggapin na senior citizen na ako. Pero piniliwanag sa akin, makakatipid ka ng 20%, umiral yung pagka-Ilocano ko. Kaya ngayon, ginagamit ko na ngayon. Ang kasama rito, mga gamot, generic and branded medicines, vitamins and mineral supplements. Lahat ng medical supply and equipments. Yun din na professional fee ng attending physician. Medical dental services, yung mga test na pinapagawa sa atin ng mga doktor natin. Pati ang pagbiyahe, domestic air and sea travel, public transport, mga jeepney, mga bus, MRT, LRT, PNR, food, beverage, dine-in, take-out, drive-thru, basta't bibili ng pagkain. Pati hotel, similar lang, yung mga tirahan. Kung hindi magbabakasyon kayo sa ibang lugar, yung mga hotel na yan, hindi kayo ulit magbabayad ng VAT. Hindi ko na nga alam kung pati yung mga motel kasama dyan sa diskwentong yan. Magtanong na lang kayo. At saka, kung senior citizen kayo at nagmumotel pa kayo, okay. Bili pa kasi inyo. Dagdag dito, ang mga pensyon na binibigay ng mga gobyerno, kahit maliit lang, ay kahit papano nakakatulong pa. Siguro talaga tama yung ating ginagawa dito sa Pilipinas na dinadangal natin at dapat natin talagang alagaan yung mga nakakatanda sa atin dahil mahal natin sila. At bukod pa doon, marami tayong matututunan sa kanila.